Let us pray. Hallelujah. Hallelujah, dear Heavenly Father, in the precious name of our loving Creator and Savior, Jesus Christ, to the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and time prophet, we thank you so much for everything, for all the blessing we receive from thee, O God, for all the blessings and from all the things that you are going to do. Thank you so much for everything. Once again, we ask you to please forgive our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. Lord, help me to bring forth thy message, anoint thy word, and bind the power of darkness, and remove all hindrance, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Praise the Lord. The highest greeting of praise, glory, honor, and majesty belongs only to our loving Savior, dearest Jesus Christ. Everybody shout, praise the Lord. And we give double honor and respect. And always remember the blessed preaching and teachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida and our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Greetings to our beloved Almeida family and to our beloved brethren, visitors, guests, and preachers and workers. A pleasant afternoon po sa lahat. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po ako magpatuloy, mga minamahal, bumabati po ako ng Happy Father's Day. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon at sa lahat ng ama ng tahanan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, minsan na pa natin pinaabot ang pagbati ng isang Father's Day sa lahat ng ama ng tahanan. Praise the Lord. Gayon din po sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At sa lahat ng ating mga ama nandoon na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. At sa lahat ng ama ng tahanan narito, magandang Happy Father's Day po sa inyong lahat. Praise the Lord. So, ito pong ating topic sa oras na ito, mga minamahal. Ito ay patungkol sa tinatawag na the role of the godly father. The role of the godly father. Ang tungkulin ng isang ama, godly father. Baka sabihin naman ninyo, bias, iba din nila o unfair. Kasi nung Mother's Day, yung ating topic is, what mothers deserve. Amen. Ano ba yung ibibigay natin sa ating mga nanay? Ever say amen? Amen. Sabihin natin, they deserve for love, for care, amen, for help, puros pabor sa kanila. Amen. Ngayon naman, yung topic natin, the role of the godly father. Pangasaba na siguro na inapod sa mga amahan. Ever say amen. Dili man pod, may soon. Baka sabihin nyo, bias ako mga kaigsuonan. Ever say amen. Kasi wala na siyang papa. Maaga siya na wala ng papa, kaya mamas boy siguro siya. Hindi po mga minamahal. Palapakan mo natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sabi po mga minamahal, ang bigiging isang ama, tinatawag ito mga minamahal na napakahirap. Ever say amen. Amen. Hindi basta-basta maging ama. Kaya minsan bagyan natin ng kaunting pag-aaral ito mga minamahal sapagkat hindi bagiging basta maging ama ng tahanan. Ito'y para sa lahat mga minamahal, sa mga ama ng tahanan, sa mga naulilan ng ama, at tumatayong bilang ama at ina ng tahanan, at sa mga gustong maging ama ng tahanan, na gustong magpamilya. Ever say amen. So ito'y para sa lahat, mga minamahal, maintindihan natin ito. Ever say amen. So mga minamahal, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord. Although fatherhood is an enormous privilege a man can have, it can be a confusing, frustrating, and even painful sometimes. Amen. Napakasarap maging ama, subalit mga minamahal, hindi rin po basta-basta ang obligasyon ng maging ama. Ever say amen. Kaya binibigyan natin ng pugay, pinaparangalan natin yung mga ama ng tahanan. Ever say amen. Na nagsikap para sa kanilang mga anak. Ever say amen. So yung inyong mga ama nasa inyong tabi, hindi kayo maging ganyan kung wala sila. Palapakan muna natin ang ating mga ama ng tahanan. Amen. Amen. Yung inyong ama
ng inyong katabi ngayon, naging ganyan kayo, naging professional kayo, naging successful kayo sa buhay, at nandito kayo ngayon sa loob ng church dahil sa inyong mga ama, Amen, na sila nagsumikap para may taguyod kayo sa inyong pag-aaral, amen. Mapakain kayo ng maayos, gusto nila na magandang kinabukasan magkaroon kayo, amen. Sinisikap nila na tumayo, gampanan ang kanilang pagiging ulirang ama dahil ayaw nilang mapariwara ang buhay niyo pagdating ng araw, amen. Kung yung nadaanan nilang kahirapan, ayaw nilang ipalasap sa inyo, amen. Totoo yun, amen. So yung pagsisikap ng inyong mga ama na kayo ay makapagpatapos sa inyong pag-aaral, mga minamahal na taangkin nyo ngayon, mga minamahal, ito'y utang na loob ninyo sa inyong mga ama. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Ngayon pinagpala kayo, meron na kayong sasakyan, meron na kayong bahay, amen. Maganda ng trabaho meron kayo, amen. Huwag niyong kalimutan ang inyong mga magulang, ang inyong ama at ina na sa inyong tabi, amen. So mga minamahal, ito ay napakalaga na maintindihan natin, lalo na sa mga kabataan, amen. So wala raw ama na gagawa ng ibig sabihin, walang ama na gustong mapariwara ang kanyang anak, amen. Kaya kung meron kayong ama, pinagpala pa kayo. Palapakan natin ng mahal na Panginoon, amen. Ako hindi ko naranasan merong ama kasi namahagan na mamatay, naulila ako sa ama. 4 years pa lang ako, wala na akong ama. Kaya hindi ko alam kung anong itsura pa ng aking ama, amen. Sa picture ko na lang na makikita ang itsura ng aking ama. So hindi ko naranasan yung kalinga ng isang ama. Ina, mga minamahal. Yung ina ko, yun ang aming kasama. Dahil 4 years pa lang ako, wala na akong ama. So mga minamahal, ito po mga minamahal ay napakalaga para maintindihan natin. Ano po ba ang role na tinatawag na godly father? The father is the priest in his own home. Amen. Una, ang ama, siya raw ang tinatawag na priest in his own home. Ang ama, siya tinatawag na priest. Pag sinabing priest, kasi ang tungkulin ng isang priest, mga minamahal, praise the Lord. Pag sinabing priest, mga minamahal, according to God's word, there are 4 tinatawag na 4 priestly duties, mga minamahal, expected from every father. Merong 4 na klase na tinatawag na duties ng isang priest. So yung ating ama ay tinatawag na priest sa ating pamamahay. Job chapter 1 verse 5, pakibasa natin ang Job. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 1 hanggang 5. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan. At may pinanganak sa kanya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan, na ano pat ng lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan, at sila'y nagsasugo at pinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom ng kasalo nila. At nangyari ng makaraan na makaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinagbanal sila at bumangong maaga at kinaumagahan at naghandog ng mga handog ng sunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at idinakwil ng Diyos sa kanyang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Amen. Praise Everybody the Lord. shout, praise the Lord. Palapakan natin ang malakas ang salita ng Diyos, mga minamahal. So mga minamahal, as a godly father, parent, Job was deeply concerned for the spiritual welfare of his children.
He watched their conduct and lifestyle, praying to God that they would be kept from evil and would experience God's blessing and salvation. Amen. Sa buhay ni Job, mga minamahal, may sakita natin ang halimbawa ng isang ulirang ama, godly father. Si Job, mga minamahal, tinitingnan niya ang tinatawag na spiritual, mga minamahal, welfare ng kanyang mga anak. Amen. Ano pat si Job, mga minamahal, siya'y maghandog sa Diyos para sa bilang ng kanyang mga anak. Maraming anak si Job na 10 ang anak ni Job. Maghain si Job isa-isa para sa kanyang mga anak dahil tinitingnan ni Job na baka nagkamasala ang kanilang anak, baka nagkulang ang kanilang anak, baka nakalabag ang kanyang anak sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, inuuna ni Job na maghain sa Diyos para sa kanyang mga anak. Amen. Siya'y nag-aalay ng prayers para sa kanyang mga anak. Ang godly father, mga minamahal, ito po ang tinatawag na tungkulin ng isang ama, mga minamahal. The father is the priest in his house. Merong tinatawag na apat, mga minamahal, na obligasyon. O 3, mga minamahal. Una, ang ama, godly father, tinatawag siyang intercessor. Amen. Pag sinabing intercessor, mga minamahal, siya ay nananalangin para sa kanyang mga anak. So hindi pala pwede, mga minamahal, kapag ikay nag-asawa na, gusto mo lang mag-asawa, ganun para sa isip mo, ganun ang kadali ang mag-asawa. Hindi kapag ikay tumayo na bilang ama ng tahanan, ang iyong obligasyon mo, napakarami, dumami ang iyong obligasyon. Sa spiritual na bagay, ang obligasyon mo, ikaw ang pari, you are the priest at your home. Amen. At ang trabaho mo, manalangin para sa iyong anak. Intercessor. Pag sinabing intercessor, mga minamahal, ang trabaho mo ay mag-pray. So, si maagang madaling araw, gigising ka na. Nung araw, hindi ka gumigising dahil hindi ka marunong pang mag-pray. Pero kapag ikay ama, meron ka ng pamilya, kahit wala ka pang anak, meron ka ng asawa, ang obligado mo ay manalangin para sa iyong pamilya. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. So, sino yung ama gumigising ng maaga para manalangin? Magsabi ng praise the Lord! O, palapakan natin sila, mga minamahal. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon. So, bilang ama, intercessor, obligasyon nating mag-andog ng prayer para sa ating pamilya. Instructor. Pag sinabing instructor, mga minamahal, hindi lamang tayo po, mga minamahal, kailangan ikaw din ang instructor ng iyong pamilya. Pag ang iyong anak maliliit pa sila, nasa iyong poder pa, nasa iyong pagrenda pa. Amen. Habang maliliit pa yung anak, nasa iyo. Kung gusto mo silang maging matakotin sa Diyos, nasa iyo. Kaya mo. Everybody say, praise the Lord. Doon sa Canada, nandun ako sa Canada. Pag nandun ka sa Canada, pag 18 years old na yung anak, meron na sila, liberated na sila. Bahala na sila sa buhay nila. Hindi mo na sila, wala ka na, merong batas doon na hindi ka pwedeng manakit ng anak, hindi ka pwedeng mangusi. Amen. Pag dumating ng 18 years old, meron na silang kagawasan. Ang sabi ng isang kapatiran, hindi ko susundin ang batas ng Canada kahit nandito ako sa Canada, kahit ipakulong pa ako ng aking mga anak dito sa Canada. Hanggat nandito sila sa bahay ko, tuturuan ko sila sa salita ng Diyos. Tuturuan ko sila sa kalooban ng Diyos. Kung ipakulong ko nila, sabi nila, okay, walang problema. Amen. Sa atin pa, mga minamahal, ang ating mga anak, nasa atin kung gusto natin silang turuan sa kalooban ng Diyos at hindi. Nasa iyo. Kapag lumaki ang iyong anak at ito'y nahumaling sa bisyo, meron kang pagkukulang na ama. Everybody say, praise the Lord. Amen. Meron kang kakulangan, mga minamahal. Kasi pag maliit pa yan, kaya nga meron tayong cherubim, meron children's choir, nasa tabi natin sila. Pag simba, katabi natin sila. Everybody say, amen. Pagdating sa bahay, ituturo natin sa kanila ang kalooban ng Diyos. Amen. Ano ang bawal at ang hindi bawal? Amen. Sa una, tinatawag na mga kapatid na tinatawag na instructor.
Anong sabi ng Biblia? Pag instructor, mga minamahal, train up a child in the way he should go. In the book of Proverbs, chapter 22, verse 6, pakibasa natin sandali. From the book of Proverbs, chapter 22, verse 18. Verse 6, 22, verse 6. Verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Everybody say, praise the Lord. Sige, Tagalog. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, ang talatay 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng Biblia? Turuan natin ang mga bata sa dapat nilang lakaran, at pagka tumanda na sila, hindi sila hihiwalay. Everybody say amen. Anong sabi? Sa dapat nilang lakaran, nasa ating poder. Bilang ama, nasa atin ang obligasyon sa pagtuturo sa ating mga anak sa dapat nilang lakaran. At kung sila'y lumaki man, hindi sila hihiwalay dito. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nakakalungkot na bagay kapag inyong anak, bagya pa lang siya tumubo sa lupa, bagya pa lang siyang lumaki, hindi mo na masupil, at nandoon na sa kahilayan, mga minamahal, nasa iyo ang problema. Everybody say, praise the Lord. Nasa iyo ang problema. Hindi masamang mamalo. Everybody say amen. Anong sabi ng Proverbs? Ang nag-uurang ng pamalo sa kanyang anak, ibig sabihin, hindi mo mahalang yung anak kapag inuurang mo yung pamalo. Pero kung paminsan-minsan dinidisiplina mo ang iyong anak para sa kanyang kabubuti, iniligtas mo ang kanyang kaluluwa. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya kayong mga anak, pag bigibunalan ka mo sa inyong amahan, ayaw ninyo ikasako. Ever say amen. Kaya dinidisiplina kayo para hindi kayo magkasala. Ever say amen. Another thing, mga minamahal, example. Bilang ama, mga minamahal, tayo po ang magiging example ng ating mga anak. Ever say amen. Sa Biblia, maraming mga hari, sinunod nila ang lakaw ng kanang lakang ng kanilang mga ama. Ever say amen. Sinusunod nila yung lakang ng kanilang, kapag masama yung kanilang ama, masama yung anak. Sa Biblia, ever say amen. Pero kapag Diyos nun yung amahan, Diyos din yung mga anak. Ibig sabihin, mga minamahal, bilang ama, tayo po magiging example para sa ating mga anak. Kapag maglibak ka, ayaw patungog sa imong anak, kay mo awaton sa imong anak. Ever say, praise the Lord. Pag mag-criticize ka, ayaw mo ipatungog sa imong anak, mo awaton sa imong anak. Ever say, praise the Lord. So, yung mga libakero diha, ayaw mo paglibak. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kay kung sa'y matungog nila, mo'y muti mo sa ilang kasing-kasing. Mga libakera, mga inahan ng mga libakera, maglibak mo, sige, patuyang mong panglibak, panuhog sa inyong mga anak, maurgyapon, awaton sa inyong mga anak. Everybody say, praise the Lord. Kaya maingat, everybody say, praise the Lord. Sorry sa masaktan. Masaktan, meron, pero sorry. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. So tayo po ang maging example sa ating mga anak. At tayo ang magiging leader. Pag sinabing leader, mga minamahal, tayo po yung follow the leader ba? Amen. Ibig sabihin, ikaw ay leader sa iyong pamilya. You are the spiritual leader of your family. Pag sinabing spiritual leader, mga may kagaya ng mga Bible studies natin o mga preaching, lalo na sa pag-aasawa, you are the spiritual leader. Being husband, you are the spiritual leader of your family. Ibig sabihin, you provide leadership at the home. Ever see, amen. So wife and children must recognize the leadership of your father and work with him to have a happy Christian home. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So tayo po ang leader. Ever see, amen. So mga minamahal, yun po yung tinatawag na being a priest. Una, instructor. Pangalawa, example. Pangatlo, leader sa ating pamamahay. Ever see, amen.
So number 2, the father is the provider of his own home. Siya ang provider sa kanyang pamilya. Pag sinabing provider, mga minamahal, God is our Heavenly Father. Tinatawag siya mga minamahal, great provider. He has set an example for us, the earthly fathers, by meeting our physical, emotional, and spiritual needs. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So tayo ang provider, physical. 1 Timothy chapter 5, verse 8. From the book of 1 Timothy chapter 5, verse 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Dito po sa aklat ng 1 Timoteo, Kapitulo 5, ang talatay 8. Datapat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So the father is the provider of his own home. Una, physical. Sa physical, sa provider, physical, sabi ng ating Biblia, if any man provide not for his own, and especially for those his own house, he hath denied the faith. And he is worse than an infidel. Kaya po bilang mag-ama, kaya pag mag-asawa ka, sabi ng banal na kasulatan, you are the provider. Ibig sabihin, see to it that your family must have food, cloth, and shelter. Everybody say amen. Clothing and shelter. Ikaw ang mag-provide. Kaya pag mag-asawa ka, hiwalay ka sa iyong magulang, di ba? Everybody say amen. Mo separate ka sa iyong mga mama. Sabi nga ng Biblia, leave his parent and cleave unto his wife. Ibig sabihin, mga hiwalay ka sa iyong magulang, magbukod kayo. Everybody say amen. Magbukod kayo. Ibig sabihin, ang magulang, mga minamahal, tapos na yung responsibilidad na para sa iyo dahil magkaroon ka na ng sariling pamilya. Kaya huwag kang mag-asawa pag wala ka pang trabaho. Everybody say amen. Hindi natin binabawal mag-asawa yung mga bata, pero pag wala kayong trabaho, huwag muna kayong mag-asawa. Pahilom sa diha. Everybody say amen. Bakit mga minamahal? Sabi po mga minamahal, when to get married. Sabi po mga if you have tinatawag na financial stability ba? Everybody say amen. Not wealth, but for financial security. Kailangan meron kayong trabaho, hindi pwedeng mag-asawa ko. Pagkatapos, doon ka mo ipon sa iyong mga magpapa, maggubot. Everybody say amen. Problema yun. Maglain ka mo. Everybody say amen. Ikaw ang provide sa panginanglan sa imong pamilya. Provide, una yung physical, pagkaon ba? Everybody say amen. Food, clothing, and shelter. See to it, mga minamahal, that you provide food, cloth, and shelter para sa imong pamilya. Kaya pag mag-asawa ka, wala kang trabaho, huwag kang mag-asawa. Ito yung advice ko. Everybody say amen. Lisod ka ron ng kinabuhi. Amen? Pag wala kang trabaho, huwag ka mo nagpatugag-tugag pag-asawa. Nya na lang. Mangita sa kang trabaho. Palapakan mo natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ha? Pag meron ka ng trabaho, nasa eksaktong edad ka na, walang problema. Kahit bukas, punta ka dito sa opisina, dalhin mo yung requirements, bas, ikakasal ka namin. Everybody say amen. Pero kailangan meron kang trabaho. Hindi ko naman sinasabing hindi ko ikakasal yung walang trabaho. Pero mas maganda merong trabaho. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Everybody say, practical tayo. Everybody say, amen. Napakadaling mag-asawa. Amen. Napakadaling mag-asawa. Pero pag meron kang trabaho, mas madaling mag-asawa. Kasi meron kang trabaho eh. Kahit magpili ka pa ng umay. Everybody say, amen. Amen. Pwede meron kang trabaho eh. Kaya mong buhayin. Di ba? Kaya po maging maingat tayo. Physical, emotional. Pag sinabing emotional, mga minamahal, Ephesians chapter 6, verse 4, pakibasa.
Ephesians chapter 6 verse 4. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Dito po sa aklat ng Episo, Apostol 6, ang talata ay 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Amen. Praise the Everybody Lord. say, praise the Lord. So the Word of God, mga minamahal, in Ephesians chapter 6 verse 4, urges, mga minamahal, all the fathers to provide emotional support to their children. Everybody say amen. In other words, mga minamahal, God is encouraging the fathers to let their children know that they are loved, just as God has made it known to us that He loves His children. Everybody say amen. Provoke not your children to wrath. Huwag yung siging kasabaan ng inyong anak, mapating na. Everybody say praise the Lord. Amen. Tudluan ko sila. Ayaw sig kasaba. Everybody say amen. Provoke not your children to wrath. Kasi daw pag lagi mong kasabaan ng bata mapating. Tama ba? Amen. So, but bring them up into the nurture and admonition of the Lord. Tabangi sila. So, obligasyon sa mga amahan, sa emotional, base ang imong anak, doon ay problema. Istoryahon. Everybody say amen. Nakay time para makikistorya sa imong anak. Anak, kung saman, nga nung mga bugnuton ka, nga nung masaputon ka karon, basi wala kay pambiling pulbos. Everybody say amen. Pa-beauty ba? Everybody say amen. Di ba? So, mga minamahal, wala na akong pambiling pampulbos. Wala yung pampulbos, para mawalang pagkasapot, palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Emotional ba? Everybody say amen. Minsan merong problema, kausapin, turuan. Everybody say amen. May emotional problem ang inyong anak, kailangan yung ama, maminamahal. Siya ang mangitag paagi. Everybody say amen. Para makuha natin ang loob ng ating anak. Hindi yung kasaba, diretso kasaba. Provoke not your children to wrath. Sabi ng banal na kasulatan, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, intellectual. Education is not a synonym for intellect, but it is an indispensable part of a child's intellectual development. Amen. Which is why the majority of states around the world have made it a rule for parents to send their children to school. Kaya mga minamahal, intellectual, big sabihin, turuan sila. Amen. Yung ating mga anak, dali natin sa school. I-guide natin sila. Amen. Para sila makakaroon ng tinatawag na intellectual knowledge o tinatawag na intellect education. Amen. Importante ito. Kaya kayo, pinag-aral kayo nag-aaral ng anak, ay paggahig ulo. Amen. Sulod mo sa school. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Amen. Kung patutuon mo sa eskwelahan, pukawon mo, hato sa school, ayaw pag tinapol. Napamoy tayo mag-eskwela mo, huwag mo sayop ka ng education. Wala akong maging na dautan ng edukasyon. Kahit ang mga apostoles, mga tax collector, meron silang pinag-aralan, mga minamahal. Lalo na sa spiritual na bagay, napakalaga. Amen. Amen. Ako gani, kung pwede pa akong mo eskwela ko, kaya pag masamis sa gawas, puro English dito, mga minamahal, magdamag ka na nag-aral, manguto ka pa. Amen. Di basta-basta. Amen. Sabi ko, mahal na Panginoon, nadala nandito ako sa ibang bansa. May mga foreigner na mga kapatiran. Hindi mo pwede Bisayao yun. Sabi ko nga sa kalako, hindi ako Bisaya, Kapampangan ako, kahit gisingin mo kung papag-preachan mo ako ng King Cebuano, makapag-preach ko. Amen. Pero English, huwag ka na kasi mana kung gising tuon, mangut-ngut pa sa imong ulo, manguto ka pa, lisod kayo. Everybody praise the Lord. Kaya kung pinag-aaral kayo, meron kayong pagkakataon makapag-aral, mag-aral ng mabuti, mag-aral ng mahusay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi masama ang edukasyon. Amen. Amen. Basta't wag lang tayong magbinuwang. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, intellectual. Yun ang ating kailangan ng Ama. Provide His own home
physical, emotional, intellectual. Pangatlo, mga minamahal, the father is the protector of his own home. Physical security, moral security, and emotional security. Basahin natin mga minamahal, Psalm 127 verse 3. From the book of Psalms, chapter 127, verse 3. 3. Lo, children are a heritage of the Lord, and the fruit of the womb of his reward. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 127, ang talata ay 3. Narito mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So this verse, mga minamahal, says children are heritage from God. Meaning we don't own our children. They belong to God. And we are their earthly guardians. Ever say amen. Ang mga bata, gitawag kini mga minang heritage. Ever say amen. Ibig sabihin, galing sa Diyos. Amen. Pinagkatiwala sila sa inyo ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Para mga minamahal, atin silang alagaan. Amen. Kaya pag binigyan ka ng anak, praise the Lord. Wala kang anak, praise the Lord hapon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Huwag mo sabihin na wala akong anak, hindi ako pinangga. Dili, ilay-ilay ng plano sa Diyos. Ever amen. Kung wala kang anak, kalooban ng mahal na Panginoon para makapagpuri ng maayos, makasimba, wala nang medyo problema. Pag meron kang anak, dagdag problema. Pero sige lang, padayon kyapon, palapakan natin ng malakas ng mahal na Panginoon. Ever amen. Pwede bang maraming anak? O sino bang makasagot niyan, gustong maraming anak? Para sa akin mga minamahal, para sa akin, pwede na yung 3 siguro, 2, 3. Ever amen. Kasi pag marami yung anak, mahirap din. Ever amen. Mahal pa naman ang gatas. Ever amen. Mahal ang pag-eskwela. Ever amen. So, do, re, mi, fa, si, la, ti, sol, la, ti, do. Do, re, mi na lang. Doon na lang tayo sa do, re, mi. Ever amen. Praise the Lord. Amen. Nung araw kasi yung ating mga magulang, maraming anak. Kasi wala pang ilaw. Amen. Tig-8, 9, 10, 12. Pero ngayon, mga minamahal, pwede na yung 1, 2, 3. Ever say, praise the Lord. Amen. So mga minamahal, ibig ko sabihin, mga minamahal, hindi na masamang maraming anak. Heritage sila sa Panginoon. Pero mas mahirap kasi. Amen. Totoo yun, mga kapatid. Minsan, 3 lang yung anak, ang hirap pang ipoli. Ang hirap pang manduan. Ever say, amen. Samot na kundagan. Di ba? Di ba? Yung mga naka-experience na maraming anak. Di ba? Pero masaya pag maraming anak sa barangay. Amen. Ever say, praise the Lord. Amen. Totoo yun. Masarap. Marami kami. 8 kami. Masaya. Malilit pa kami. Pag nilatag yung banig, do, re, mi, fa, si, lo, ti, do. Maghiga kami pa isang higaan lang. Amen. Ganun kami, very close kami magkakapatid. Puros kami mga lalaki, 6 kaming lalaki. 2 lang ang babae. Talagang very close kami, mga minamahal. Kaya talagang mamimiss natin yung mga ganung panahon. Kahit ngayon, walang pang problema sa amin. Talagang nandun pa yung love. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. So mga minamahal, buhay pa kami lahat. Kaya, ibig sabihin, mga minamahal, sabi po ng Biblia, protector, mga minamahal, ang isang ama, his own physical security. Pag sinabing physical security, mga minamahal, from the book of Judges, chapter 6, verse 28 up to 32, taas-taas, ganyan, palihog kong basa. From the book of Judges, chapter 6, verse 28 up to 32. verse 28 to 32. And when the men of the city arose early in the morning, behold, the altar of Baal was cast down, and the grove was cut down that was by it. And the second bullock was offered upon the altar that was built. And they said one to another, Who hath done this thing?
And when they inquired and asked, they said, Gideon the son of Joash has done this thing. Then the men of the city said unto Joash, Bring out thy son, that he may die, because he has cast down the altar of Baal, and because he hath cut down the grove that was by it. And Joash said unto all that stood against him, Will ye be plead for Baal? Will ye save him? He that will plead for him, let him be put to death while it is yet morning. If he be a god, let him plead for himself, because one has cast down his altar. Therefore on that day he called him Jerubbaal, saying, Let Baal plead against him, because he hath thrown down his altar. Amen. Dito po sa Aklat ng Hukom, Kapitulo 6, ang talatay 28 hanggang 32. At nang bumang umaga ang mga lalaki sa bayan ng kinaumagahan, narito, ang dambana ni Baal ay wasak, at ang asera na sa siping niyaon ay putol, at ang ikalawang toro ay nihandog sa dambana na tinayo. At sila nagsilitaan, sino ang gumawa ng bagay na ito? At ng kanilang usisain ang itanong sa kanilang sinabi, Ginawa ni Gideon na anak ni Joas ang bagay na ito. Nang magkagayoy sinabi ni Joas ng mga lalaki na bayan, ilabas mo ang iyong anak upang siya'y mamatay, sapagkat niyang winasak ang dambana ni Baal, at sapagkat sa kanya'y pinutol ang asera na nasa siping yaon. At sinabi ni Joas sa lahat na nakatayong laban sa kanya, Ipagsanggalang ba ninyo si Baal o ililigtas ba ninyo siya? Yaong nagsasanggalang sa kanya ay papatayin samantalang umaga pa. Kung siyang Diyos ay nanggalang siya sa kanyang sarili, sapagkat may nagwasak ng kanyang dambana. Kaya ng araw na yaon ay tinawag siyang Jerubbaal, at sinasabi, Magsanggalang si Baal laban sa kanya, sapagkat winasak niya ang kanyang dambana. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So physical security, mga minamahal, any father worthy of the title would look out for the physical welfare of his children. He will not knowingly expose them to harm. Everybody say amen. So bilang ama, look out din natin yung tinatawag na physical security ng ating mga anak. Everybody say amen. Huwag natin pabayaan yung ating mga anak. Everybody say amen. Kapag nasaktan yung ating mga anak, mas masakit para sa atin. Everybody say amen. Amen. Kaya bilang mga magulang, mga minamahal, look out natin ng ating mga anak. Physical security, moral security. Pag sinabing moral security, mga minamahal, praise the Lord, yung moral ng ating mga anak nakasalalay din sa atin. Sa ibang bansa, mga minamahal, marami tayong mababasa na maraming problema, lalo na sa mga walang magulang, walang ama sa iba't ibang bansa. Ever say, praise the Lord. Amen. Ang kanilang mga anak, mga na-involved sa drugs, ang kanilang mga anak, mga na-convict sa raping, mga minamahal, ang kanilang mga anak na naging mapapariwara dahil wala silang mga ama. So sa atin mga ama, obligasyon natin i-look out natin yung ating mga anak. Physical security, moral security, and emotional security. Praise the Lord. So ito ang ating obligasyon bilang ama na dinalaga ng Diyos sa isang tahanan. Imong obligasyon, mga minamahal, ang pagtanaw para sa imong mga anak. Amen. Kung hindi basta-basta, hindi ka pwedeng magbabaya. Amen. Nakamonitor ka. Amen. Sakanin mo sa taas, o nakatulog na mo. Wala pa, mga tulog na. Praise the Lord. Talagang ganon, wala kang magawa. Yun ang obligasyon mo eh. Yun ang trabaho mo bilang ama. I-look out mo ang pangangangkan yung mga anak. Bantayan mo sila araw at gabi. Yun ang trabaho ng isang ama. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mga ama ng tahanan. And being a godly father is a lifetime of hard work and effort. Amen. Talagang mabigat ang trabaho ng isang ama. Sabi nga ng banal na kasulatan, you cannot do it in your own. You need God's grace. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sa tulong ng Diyos, kaya natin. Kaya dito sa ating church, mga minamahal, pinagpapala tayo ng mabait na Diyos. Bakit? Tinuturuan tayo sa dapat nating lakaran. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kung magugugol tayo ng ilang oras sa pagpupuri, sa pagsamba, sa mga Bible study, sa mga preaching,
para matuto tayo sa kalooban ng Diyos. Pag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, mas mahirap. Bakit? Sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod, nandito na tayo, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mahirap na maging isang ama ng tahanan. Kaya kailangan talaga yung mga asawa, maging kaagapay po kayo. Everybody say amen. Kaagapay po kayo ng inyong mga beloved husband. Everybody say amen. At kayo mga anak, submit yourself to your parents. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kailangan ng cooperation. Kailangan na magkaroon ng godly father, godly mother, godly children. Everybody say amen. Tulong-tulong po to have a family, to have a Christian, tinatawag na happy Christian home. Everybody say amen. Para maging maligayang buhay, tulong-tulong tayo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya minsan pa, congratulations po sa lahat ng ama, ng tahanan. Pagpalain po tayong lahat ng ating napakabait na Diyos. Mahabang buhay, ibigay sa inyo ng mahal na Panginoon. Malusog na pangangatawan. Pag-ingatan po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo po'y magpuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Saan man ako'y kay lagi kong kapiling, iingatan, kinagabayan, nalandasin. Yes, amen. Kung meron po tayong mga bisita, palihog ano ito ng mga bisita. Kanina sa tubangan, palihog lang po sa may mga bisitang dala. Ato silang dadun dito sa tubangan. Yes, O God. Daramdin sa pagtulong maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin, tulad ng isang bata. Ako'y nilalambing, minamahal. Yes. Inahagkan. Ang mapagmahal, nais mong ika'y gawin ng pasasalamat, inihahandog, naging ang aking buhay. Tulungan mo ako na lumakas na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko'y iyong ipahayag upang hindi na mawalay pa. Ang mapagmahal, nais kong ika'y awit ng pasasalamat,
At sa bawat hakbang ko, iyong ipaalam upang hindi na mawalay pa. Daligo ng Diyos. Amen. God bless po mga minamahal. Para sa atong mga minahal mga bisita, inyong dawato na atong Ginoong Jesucristo, ang atong langit nung amahan nga buutan sa tanan. Never say praise the Lord. Ang atong Dios nga makagagawom sa tanan, nagpangga ka nato mga igsoon. Walay makalabaw kaniya sa pahigugma. Amen. Kung muduol ta kaniya, mangayo ta kaniya, tabangan ta sa Ginoo. Iyang gipailang, iyang takong gugma ka nato, iyang gihalad ang iyang kinabuhi para tubuson kita sa atong mga kasalanan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Inyong dawato ng atong Ginoong Hesus, ngayong manluluwas, Diyos ug Hari sa inyong kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Ibayong kamot sa atong mga bisita, ilitok kini pag-ampo, sabat kamo sa pag-ampo. Doon ay upat ka reklamento, pagtuo, paginulsol, bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoo, o ang Diyos magbautismo kaninyo sa iyong balang Espiritu Santo aron makasulod kita sa gingarihan sa Diyos. Uman sa atong panimbahon, doon ay bautismo, libre kini, walay bayad. Doon ay sinina ang inyong isulob para di mabasa ang inyong sinina. Ibayong kamot, ilitok kini pag-ampo para sa atong mga bisita. Langit ng amahan, sa ngalan mo Ginoong Hesus, salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Ginoong Hesus, niya ako karon sa imong atubangan. Ginadawat ko ikaw nga akong manluluwas. Ginoo, Dios ug Hari sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Alagaran kita Ginoo, gikan karon hantod sa kanturan sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Magampo kami para kaninyo mga igsoon. Langit ng amahan sa ngalan mo Ginoong Hesus ug sa unang pagampo sa among beloved pastor Willie Estrada Almeida, salamat sa mga kalag niya karon sa iyong atubangan, sa ilang pagdawat kanimo, pasayloas sila sa ilang mga sala ug isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Imuwan silang tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan sa ngalan mo Ginoong Hesus. I pray. Amen. Praise the Lord. Palapakan nato ang Ginoo mga igsoon. Magampo kitang tanan sa atong mga panginahanglan ning oras sa mga kaigsuonan. Praise the Lord. Sa atong mga paghangyo sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Magampo kita. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin na aming beloved honorable Pastor Willie Estrada Almeida, Ginoo ning oras sa pasayloa kaming tanan sa among mga pagkukulang, Ginoo. Ikaw, o Diyos, ang nasayod sa mga panginahanglan sa matag sa kanamo. Ikaw, o Diyos, ang magadatag. Ikaw magapanalangin sa imong mga katawhan, o Diyos, sa imong mga kanakan. Ligunan kaming tanan sa among pagpangalagad kanimo. Panalanginan sila sa ilang mga trabaho, sa ilang mga negosyo, sa ilang mga panginabuhihan, sa ilang pamilya, sa ilang mga anak, asawa, sa ilang mga pamilya. Tawagan mo ang kalamang labuan sa mga lagad kanimo. Kuptan kaming tanan, o Diyos, sa imong grasya o sa imong kaluoy. Ligunan kami, o Diyos, sa matag-unya.
Padayon kaming gamiton sa imong bulhaton, O Dios. Panalipdan kami sa tanang buhat sa kaaway. Ampingan ng imong katawhan, O Dios. Sa ngalan mo, Ginoong Hesus, tabago ng mga pag-ampo, sulbaro ng mga problema. Ayun ang ilang mga balatian. Sa ngalan mo, Ginoong Hesus, I pray. Amen. Ipandong kamot sa atong ulo, mga minahal. Ibadlong ang mga sakit sa atong lawas. Sige, hallelujah. Langit ng amahan, amoy gamit ang imong halandon, gamhan ang ngalan, Ginoong Hesus. Among ginabadlungan tanang matang sa balatian, mga sakit, mga problema, mga pagduha-duha, pahawa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabugna, backsliding spirit, lukewarmness, cast out. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vainglory, cast out. Problem be solved, vices begun. In the name of Jesus, hallelujah. Lust of the eyes, hallelujah. Hallelujah, cast out from them in the name of Jesus. In Jesus' name, be healed and be blessed. In Jesus' name, amen. Palapakan nato ang atong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Magapanindog kitang tanan, mga minamahal. Let us all stand up and let us jump and shout 3 times. Shout, hallelujah, praise the Lord. Sige po, at the top of our voices, giving praise and thanksgiving to God. Let us do it together. Sige, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Baka balik ta sa itong lingkuranan. Doon natin announcement, kadali maigsoon. Bago kita mag-announcement, magkuha tag special offering, mag-pray ta, kadi Padre Marcelo. Mga kaigsuunan, mag-amput na mga minamahal, magkuha tag special offering of pledges. Para sa atong coming anniversary po, kay para mabutangan atong electric fan kining atong tunga. Ever say praise the Lord. Oh, di ba gusto niyo ng electric fan? Oh, para kung mag-anniversary ta bisag puno, dili kayo init. Amen. So magamputa, manalangin tayo na magkaroon tayo ng electric fan kahit dalawa lang diyan, isa dito para hindi mainit. Ever say amen. Kay init man ang panahon karon. Ever say amen. Yung electric fan na hindi ganyan, yung industrial fan, yung malaki. Nakakita mo anak ka ng dagko. O ka na magtuyok-tuyok mga sa mga gym, muna yatong paliton para diri, maison ko para di tambainitan. Ever say praise the Lord. So magtinabangay ta, mag-pledge mo, maghatag mo pledges, o sa mga pagpa-tiles pa nato, dabdaba na patay i-tiles diri sa sulod sa diya sa bleachers, mga kaigsunan. Magampo kita para sa atong special offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved Reverend Preacher Nilo Miranda. Let us pray. O Lord God, Lord Jesus, our Heavenly Father, Lord, hear our prayers and accept our gifts, O Lord. Hallelujah. Lord, tabangan mo yung taon imong mga katawhan, Ginoo, sa ilahang mga pagtabang sab sa imuhang buluhaton, O God, pag-develop ni ining balay alampuanan, Ginoo. Suplayan mo sila, Lord God, at suplayan mo kaming tanan sa maayong panagkitaan nga uyon sa imong kabubuton. Ibalik mo kalibo kabisis nga nagtuman ni ini, Lord God. Kinitanan na mong gihangyo, giampo. Pinagilaman kanimo in Jesus' name. Amen. God bless po, mga minamahal, sa inyong paghatag. Kung adunay dugang announcement, praise the Lord po to all beloved brethren. Huwag po mag-iwan ng mga electric fan, crib o at folding bed sa chapel. Doon po ilagay sa bagong gawa na stock room. Doon po sa likod, meron tayong stock room doon para sa inyong mga folding bed o mga butang. Huwag din po mag-iwan ng mga gamit sa fasting area. Dito sa ating fasting area, gaya ng mga uniforms at mga sapatos, upang mapanatili po nating malinis ang fasting area at chapel at maiwasan po ang pagkawalan ng mga personal ninyo pong gamit. So patuloy po ang ating collection para sa ating tiles, dahil hindi na po na tiles ang buong bleachers. Maaari na mong ibigay at palista dito sa sister information ng inyong ipagkaloob. God bless you all po, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ng mahal na Panginoon. At nandito lamang po ang ating panambahan. Every Wednesday, 5 to 9 p.m., every Friday, 9 to 3 a.m., and every Sunday, 10 a.m. to 3 p.m. Praise the Lord. Meron tayong YouTube and Facebook page sa ating gawain GMCIM Cebu Central Visayas, sa ating main church, GMCIM Cebu, GMS Central. Available po ang ating 2 bus para sa magatid sa mga kaigsuunan. So available ang atong 2 kasakyanan. Ayaw mo ga magdagan dito, mamantang sa atong closing prayer, makasakay mo. Palapakan nato ang atong Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Tanan mo singit, praise the Lord.
Amen. So manindog kitang tanan sa atong closing prayer. Meeting all combined youth and single square. Later after the service, meron tayong meeting sa combined youth and single square after the service. Praise the Lord. Ang magpalihans diri po, paliog lang tantangon tong brothers, tantangon para malihan sa mga kapatiran. Diri mo dapit para tayo maglisod. God bless you all po. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Ating beloved preacher brother Robert Rondina. Praise the Lord, God bless po, beloved preacher. Nilamada mga minamahal tayo manalangin upang gabayan sa buhay ni Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Upo tayo ng Diyos ang mga pangalan ni Jesus. So natalangin mo, Pastor, minsan mo Diyos. Kami pinagpupurit at lulubuhat sa dakilang pangalan sa oras na bahala pa noong matagumpay. Daraw siyang malalagaway sa linggo Diyos na ikaw nagabay. Mahala pa noon. Maraming salamat sa iyong paggabay simula pa lang sa MC, sa mga patotoo, mga pag-awitan ng aming finest choir, O God. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos. Nagtatapat na magrisan na nagbibigay. Nagtatapos lang pag-aloob ay kaputato ko Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong matamis na presensya o Diyos na hindi mo pinapagkain sa amin kailanman o Diyos. At maraming salamat sa minsay na aming napakinggan na dinadalangin mga ngaral sa oras na ito na sa pagkain ng aming kaluluwa at kalakasan namin sa aming paglilingkod sa Diyos. Mahal na Panginoon, dalangin namin sa Diyos sa oras na ito. Sa kami po pagsamansamantalang paghiwalay. Ingatan niyo po ang mga isa sa amin mga kapatiran na nagmamaniho Diyos, na naglalakad at nagkukumute Diyos. Mahal na Panginoon, paratingin kami sa aming tahanan na mapayapa. Taglay-taglay, dala na yung tunay na pag-ibig. Mahal na Panginoon, ibalik niyo kami rito sa bawat gawain, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, at sa unat na langin ng aming malabasor, aming po sama-sama sinasaway lahat ng uri, naghanlang in the mighty name of Jesus. Cast out this grasa in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Amen. Lord. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest Jesus love us more. Magamping sa magpahuli, amping sa pag-drive, amping sa pagtabok sa mga sakyanan. God bless you all po. Praise the Lord. Yes, sir.